Magandang umaga po sa bawat isa. Inaanyahan po ang bawat lahat na tayo po ay humanda na sa ating pagsamba sa Panginoon. Panatilihin na po natin ang katahimikan, mangyaring paki-turn off ng ating mga phone or silent mode para hindi po makaabala sa ating pagsamba. Sa lahat po ng miyembro, mangyaring dito po tayo sa unahan umupo para sa mga darating pong bisita ay doon po sila sa bandang likuran. Ano po? Kaya atin po sama-samang itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Tayo po ay sama-samang sumamba, dakilain siya sa pamamagitan ng pag-awit. Kaya bilang paghahanda, sama-sama po nating awitin ang ating hymn. Marilag na Jesus, Hari ng sinukob, nag-anyong taong anak ng Diyos. Pinupuri kita ngayon sinasamba, o tuwa ng kaluluwa. Maaya ang libis at lalo ang bukid sa sinag-araw nilang damit. Ngunit ikaw, Jesus, ay lalong mairog kaysa alinmang alindog. Marilag ang araw, ang sinag ng buwan, at bituin sa kalangitan. Ngunit ang ganda mo, mahal na Jesus ko, higit sa lahat ng ito. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Isang kagalakan ang makasama kayong muli sa araw na ito upang magpuri sa ating Panginoon sa ika-49 na Lord's Day sa taong 2025. Ang ating tema para sa huling buwan ng taon, The Sovereign Power of the Almighty, the Incarnation of the Sovereign Savior. Ang Disyembre ay isa sa inaabangang buwan para sa marami. Una, para sa mga mananampalataya, dito nakaugaliang ipagdiwang ang pag-alaala sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, ang dakilang tagapagligtas. Diyos na nagkatawang tao, namuhay sa mundo ng perpektong pagsunod sa kalooban ng Ama, nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus para sa katubusan ng ating mga kasalanan,
nabuhay na muli at ngayon ay naghahari doon sa langit at muling babalik upang hatulan ang daigdig. Dapat po laging buo yung kwento. Ano po? So last year, nabanggit ko na po yun. Hindi pwedeng i-celebrate ang Christmas na yung kapanganakan lang. Dahil hindi po buo yung kwento ng kaligtasan. Kung hanggang kapanganakan lang. Ano po? Pangalawa naman po, para sa iba, ito ay isa lamang na masayang buwan dahil sa mga sunod-sunod na party, mahabang bakasyon, at iba pang mga kasiyahan tulad ng mga kasalan. Pag Disyembre, marami nagpapakasal. At ang pinakaabang na bonus para sa mga manggagawa. Pero mga kapatid, saan tayo kabilang dito sa dalawang grupo ng mga tao na ito? Masdan na kahit mga di-Kristiyano, inaabangan ito. Silang di kumikilala sa Panginoong Hesus bilang nag-iisang daan tungo sa kaligtasan at tanging may kakayanang mag-alis ng kasalanan ay nakikibahagi sa pag-alaalang ito. Alam nila ang kwento. Kilala nila lahat ng mga karakter. Kabisado nila, pati yung mga kanta. Pero ang tanong, naiintindihan ba nila ang kahulugan nito? Tayo mga kapatid, saan tayo kabilang? Malinaw nga ba sa atin kung ano ang ipinagdiriwang natin sa buwan na ito? Mayroon ba talagang kaibahan sa paligid o wala? Sa kabila ng mga nagliliwanag na pailaw, sa mga material na panghalina, at sa nakalalasing na kasiyahang alok ng sanlibutan, nawa ay manatiling malinaw sa ating puso ang tunay na mensahe ng pagsilang, buhay at ministeryo ng ating Panginoong Hesus. Ating kinikilala ang kabutihan ng ating Diyos tuwing inaalala natin ang mga panibagong taon sa buhay ng ilan sa ating mga kapatid. Noon pong December 3, nagdaos ng kaarawan si Kuya John Del Pangilinan. 3 din po si John Ray Mabilangan. Noon po, ngayon, marami pala nagbe-birthday ngayon. So, isa na si Ate Early Mabilangan, si Eji Agoho, si Uncle B. Gatdula, at si Christian Jaire Antonio. So mga kapatid, magulang at panauhin, ang oras na ito ay ilaan natin sa pagkilala, pagsamba at pagluwalhati sa Diyos. Ituon lamang sa Kanya ang ating paningin at ibigay sa Kanya ang nararapat na pagpupuri, pasasalamat at pagluwalhati. Sama-sama tayong sumamba ngayong umaga. Welcome po sa ating C4 Worship Service. Atin pong sambahin ang ating Haring Banal, ating ipagbunyi ang kanyang karangalan na hari at makapangyarihan. Tayo'y sumamba sa Haring Banal, awitin natin kanyang pagmamahal, at siya ang dakilang tagapag-adya ng bawat taong tiwala sa Kanya. O ipagunyi ang karangalan ng hari nating makapangyarihan. Buong kalikasan ay nagbabadya, saksi sa ganap na kadakilaan niya. Hindi masambit, umidang dila sa paghahayag ng kanyang kalinga, katulad ng balon na wala
aliw, kanyang katapatan. Tayo po lahat ay tumayo. Taong mahina, lubhang marupok, sa Diyos na hari, manalig ng lubos. Kanyang kahabagay, walang katulad, hari mang aaliw at tagapagligtas. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga awit. Tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa ay tanging nasa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang kaligtasan ko at aking karangalan ay buhat sa Diyos. Nasa Kanya lamang. Siya'y malakas kong tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kanlungan. Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas. Siya ang kubliyang may dulot na lunas. Ihanda na po natin ang ating mga sarili sa paglapit sa ating Panginoon. Sabay-sabay po nating basahin ang samba. Ready and sa iyo, o kataas-taasang Diyos, buong pagpapakumbaba kaming sumasamba bilang isang komunidad na mga tinubos sa iyong biyaya. Ang aming pangunahin at pinakamahalagang pananagutan ay ang sambahin ka, ang aming manlilikha, dahil sa iyong kamangha-manghang gawa. Marugdog po naming hangad kami ng buhay, pagkilos at pagkatao na iyong hawak ay ang sambahin ka sa espiritu at katotohanan upang lalong lumalim ang aming pagkakilala at ugnayan sa iyo. Buong puso naming itinatalaga ang aming sarili, hindi para sa aming kapurihan at kasiyahan, hindi para sa iyong kalwalatian at kaluguran. Alay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpapalaga, parangal, paggalang at papuri ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po manalangin. Panginoon, ngayong umaga, walang ibang karapat-dapat sa aming pagtitipon na to, kundi tayong kayo lamang. Kayo ang Diyos na banal, makapangyarihan, ang may likha ng langit at lupa, maging sa bawat isa sa amin. Kaya ngayong umaga, isang karangalan at pribilehiyo na kami dumudulog sa iyong banal na harapan. Patuloy din kaming lumalapit, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng amin nagawang kasalanan. Patawarin niyo po kami sa lahat po ng aming mga karumihan, mga pagkukulang, mga pagsalangsang, Panginoon. Tunay sa aming sarili, hindi po namin kayang bumalik sa iyo. Ngunit salamat sa banal na Espiritu na patuloy na nagtuturo sa amin, nagtutuwid, na patuloy na kilalanin ang iyong kapamahalaan sa aming mga buhay. Patuloy itong isuko sa iyo, ilagak, at patuloy na bigyan lugod ang iyong banal na pangalan. Kaya ngayong umaga bilang isang komunidad, sama-sama kaming sasamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. At nawa patuloy na matagpuan niyo po ang puso namin na naandun na ang kalinisan at naandun ang kagalakan na talagang ikaw ay papurihan. Kaya sa aming mga awitan, tunay na maibalik sa iyo ang tunay na pagsamba. Gayon din po sa mensahe na ipapahayag mamaya, nawa patuloy itong tumimo sa aming mga puso't isipan at higit na makilala ka at malaman ang tunay na kahalagahan ng pagparito nyo dito sa lupa.
Kaya muli sa iyo namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Atin pong purihin ang ating Diyos na makapangyarihan. Tayo po ay patuloy na umawit. Ang awitan ng anghel sa parang ay narinig, sa bundok at sa bangin, ang himig ay kay tamis. Sa Diyos sa kaitaasan, puri sa Diyos sa kaitaasan. At nagdiwang ang pastol sa mensaheng dumating, si Kristong Panginoon, ilaw ng nasa dilim. Puri sa Diyos sa kaitaasan, puri sa Diyos sa kaitaasan. Tayo nasa Bethlehem at ang Mesyas ay masdan. Siya ay ating sambahin, papuri at handugan. Puri sa Diyos sa kaitaasan, puri sa Diyos sa kaitaasan. Sa pasabsabang aba, ang hari na ihimlay, o ating awitan siya, ngalan niya ay itanghal. Puri sa Diyos sa kaitaasan, puri sa Diyos sa kaitaasan. Halina't purihin ang ating Panginoon pagkat siya'y sumilang at dumating dito sa atin. Halina at tayo'y magpurit magdiwang, pagkat si Kristo'y sumilang sa Bethlehem. Ating awitan, hari ng mga halina't siya'y puri. Halina't
halin at siya'y puri. Si Kristong ating Hari at Panginoon. Ating purihin si Kristo. Purihin si Kristo, o hukbo ng langit, pagkat siya'y karapat-dapat paglingkuran. Purihin ang Hari ng kapayapaan, halina't siya'y puri. Halina't siya'y puri. Si Kristong ating Hari at Panginoon. Amin ang pupugay sa iyong pagsilang, Jesus ang aming papuri, alay sa'yo. Tunay na tao, ngunit Diyos ding totoo, halina't siya'y puri. Halina't siya'y puri. Si Kristong ating Hari at Panginoon. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Maaari na po tayo magsiupo. Magandang umaga pong muli sa bawat isa. Ngayon po tayo ay dadako sa pagbibigay sa ating Panginoon. Ito po ay tugon ng ating pag-ibig sa Kanya. Ating pong sabay-sabay na basahin. Ako'y isang katiwala. Ready, and. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito. Ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Inikilala ko ang Panginoon na may lalang, may-ari, taga-alalay at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay, at mga material na tinatangkilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, inikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay at ako ay magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay naghahandog at nagkakaloob ng buong puso at may kagalakan para sa Kanya. Muli po nating awitan ang ating Panginoon habang iniipon po yung ating mga offering. Awitin po natin, Emmanuel has come. Christmas is about His glory. Christmas is about His grace. Christmas is a gift of love our Father gave us. More than just another story about special time and place. Christmas is a time to live a song of praise. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us. King of kings and Lord of lords, His name is Jesus.
God with us, Emmanuel has come. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us. King of kings and Lord of lords, His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. God with us, Emmanuel has come. Naanyahan ko po ang bawat isang tumayo. Ating awitin po ang opening song. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangako. Ang bawat pagpapala mo, higit kaysa ginto. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami muli nagpapasalamat sa patuloy na pagkakaloob niyo po sa amin ng mga biyaya. Kami rin, Panginoon, ay humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na kuminsan kami, Panginoon, ay nagkukulang sa pagmamanage ng mga biyaya na inyo pong pinagkaloob po sa amin. At sa oras na ito, Panginoon, aming inihahandog sa iyo, Panginoon, ang aming po mga kaloob. Tanggapin niyo nga po ito, Panginoon, at kami patuloy na pagpalain, magamit, Panginoon, ang mga salpi na ito para sa ikalalago pa ng iyong mga gawain. Marami pang mga kaluluwa, Panginoon, ang mailapit sa iyo pong harapan. Sa iyo po namin nais ibalik ang lahat ng papurit pa. Salamat sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Tayo po ay dadako sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Matutunghayan po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 1, mga talatang 18 hanggang 25. Sa atin pong pagbasa, inaayahan pong bawat isa na tumayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Mateo, Kabanatang 1, talatang 18 hanggang 25. Isinilang si Jesucristo. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kaniya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kaniya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinapingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki, at Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol.
Pagpalain po ang pagkakabasa ng salita ng Panginoon. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Isang tunay na pagdiriwang ng Kapaskuhan sa bawat isa sa atin. Ngayon po, may bago na tayong tema sa buwan na ito. Talagang napakabilis ng panahon. Parang kailan lang po ay January. Ngayon, December na. Papasok na ang 2026. Napakabilis ng panahon, mga kapatid. Bago ko po buksan ang tema natin para sa buwan na ito, ay nais ko pong balikan yung nakaraang topic po natin. About po sa mission, evangelism, and discipleship. Kumusta na po? Humayo na po ba tayo? Atin bang inabot ng ating mga kapitbahay, kamag-anak, ating mga kaibigan na wala pa kay Kristo? O yung ating mga natutunan, napakinggan, ay nanatiling alam lang natin at walang pagkilos o pag-abot tayong ginagawa? Wala pong saysay ang ating husay o nalalaman kung salat naman sa pagkilos. Nawa ay patuloy tayong mahamon at kilusin ng ating Panginoon na magkaroon ng malasakit sa ating kapwa na ibahagi ang mabuting balita at patuloy itong linawin sa kanila. Nais ko din pong linawin na hindi maunawaan o ma-appreciate ng makasalanang tao ang mabuting balitang ito kung hindi niya muna mauunawaan ang masamang balita na ating idinidiin kapag tayo po ay nagbabahagi. At yun po ay yung kasalanan. Patuloy natin itong nililinaw at binibigyan diin. Kagaya nga po nung ating pinag-usapan nung Huwebes sa ating Hope Meeting. Kung kayo ay nakadalo noon, kung hindi po kayo nakadalo noon, meron po tayong recording at pwede niyong balikan. Hindi po natin dinadagdagan ang mabuting balita ng Panginoon bagkus ito ay atin lamang nililinaw at buong katapatang ibinabahagi. At alam na natin ito, tayo ng mga taga-Sipor. Akin lang pong ipinaalala sa bawat isa sa atin. At ngayong panahon na ito, hindi po natatapos ang ating misyon. Patuloy nating lilinawin sa mga tao, bakit nga ba may Pasko? Anong dahilan, bakit nagkatawang tao si Kristo? At yan ang magiging paksa natin para sa buwan na ito. Bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na kung saan kami po ay muling nagkasama-sama bilang isang komunidad, isang kapatiran ng mga mananampalataya upang ikaw ay sambahin. Patuloy nyo nga pong kilusin ang aming mga puso, ang aming mga isipan na wala kaming ibang itatanghal sa umagang ito, kundi kayo, Panginoon. Maging sa pag-aaral ng inyo pong mga salita, tulungan nyo nga po ako, Panginoon, bigyan nyo po ako ng karunungan at nawa ang maibahagi ko ay tanging salita mo lamang. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy na kumilos ang inyong banal na espiritu sa puso at isip ng mga kapatid kong ito, na tunay naming maunawaan kung bakit may Pasko. Tulungan niyo kami, Panginoon, na patuloy sa umagang ito sa aming pakikinig ay mabigyan ka ng luwalhati at ikaw lamang ang maitaas sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Napakabilis po ng panahon, mga kapatid. December na, Pasko na naman. Ready na ba ang inyong 500 pesos na pang Noche Buena?
kapag dumarating ang panahon ng Kapaskuhan, ano yung nagpapasaya sa atin? Marahil, ito ang ilan sa mga dahilan kung bakit tayo masaya tuwing panahon ng Kapaskuhan. Para magbanding ang buong pamilya, sama-samang kakain ng Noche Buena sa halagang 500 pesos, papasyal sa magagandang lugar na pinagkaisahan ng pamilya, sama-samang magsha-shopping at ibibili daw ng papasko si ate at si kuya. Pawang masaya. Pero ang tanong po, masaya ba talaga kung ang isa sa pamilya natin ay wala pa kay Kristo? Kaya patuloy po ang hamon sa bawat isa sa atin. Lalo na sa panahon na ito na linawin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ito ang pinakamagandang regalo na matatanggap ng isang tao, ang makilala si Kristo ng totoo. Ang topic po natin, nabanggit na kanina ni Kuya Leo, the sovereign power of the Almighty, the incarnation of the sovereign Savior. Ang Diyos po na soberano, makapangyarihan sa lahat, dakila sa kanyang mga gawa, ay nagtakda sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya'y walang hanggang anak ng Diyos, pangalawang persona sa Trinidad ng Diyos, ay nagkatawang tao. Siya ang salita na nagkatawang tao at nanirahan sa piling natin. Siya ang kalubusan ng kapahayagan ng Diyos ng kanyang sarili. Si Jesus ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Tunay na Diyos at tunay ding tao. Ito ay kilos ng soberanong Diyos. Ito ay kanyang sariling marunong na pagtatakda. Inihula ng mga propeta sa lumang tipan, natupad sa bagong tipan. At ngayon ay ginugunita ng mga tao sa panahon na ito dahilan kung bakit may Pasko. Sa pagkakataong pong ito, samahan niyo po ako muli kong babasahin ang teksto na ating pag-aaralan sa umagang ito sa Mateo chapter 1 verse 18 hanggang 25. Ganito po ang sinasabi. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo, si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila makasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulagay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. Pinagpala po ang kanyang mga salita. Ngayon po ating pong titingnan mula sa bahaging ito ng kasulatan kung ano ang mensaheng nais ipabot sa atin. Atin pong titingnan yung soberanong kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Unang puntos nating makikita rito ang soberanong kapangyarihan sa kalikasan ni Kristo, Diyos na nagkatawang tao. Dahil po ang Diyos natin ay soberano, hindi po katakataka sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag paano nagkaganon. Na sa isang katauhan o isang persona ay nasa dalawang kalikasan. Si Jesus ay tunay na tao
Napilit namang idinidiin ng ibang mga kulto at lihis ang pananampalataya na siya'y tao lang. Siya'y tunay na tao, pero ito yung hindi nila matanggap at pinabubulaanan, yung kanyang pagka-Diyos. Na siya din ay tunay na Diyos na nakalulungkot lang sa bahagi ng pangalan ng kanilang samahan ay ang pangalan ni Kristo. Ngunit hindi naman naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo. Pero para sa kanila, si Jesus, tagapagligtas pa rin. Isang malaking tanong ito, paano ang isang tao lang, ay magiging tagapagligtas ng sanlibutan kung hindi siya Diyos din? Ang kalikasan ni Kristo, ito'y napakahiwaga. Katangiang higit sa sino paman, pagkat siya'y soberano. Hindi ito magkahalo ng kalalagayan na para bagang 50% Diyos at 50% na tao. Or 70% na Diyos at 30% na tao. Nagkakamali tayo kung ganoon ang iniisip natin kay Jesus. Siya ay ganap at tunay na tao. At siya din ay ganap at tunay na Diyos. Una muna nating tingnan yung kanyang pagiging tao. Ating patunayan. Si Jesus bilang tao, siya po ay nagutom. At bilang tao, siya ay kumain. Siya din ay nauuhaw tulad ng tao. Siya ay natulog tulad ng tao. Siya ay may damdamin din gaya ng tao. Siya ay naggalit sa mga mangangalakal doon sa templo, sa pagbaboy sa bahay ng kanyang ama. Siya ay umiyak o tumangis noong mamatay ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Lazaro. Noong siya ay ipako sa krus, siya po'y nasugatan. Dumanak ang dugo mula sa kanya at siya ay nalagutan ng hininga at namatay. Pagpapatunay na siya ay tunay na tao. At eto pa ho. Ito ang karanasan ng kanyang mga alagad kay Jesus. Pagpapatunay na si Jesus ay tunay na tao. Unang Juan, chapter 1, verse 1, ito pong mababasa natin. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa'y siya na, ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig at nakita. Hindi lang basta nakita. Sabi doon, napagmasdan at nahawakan. Bakit? Kasama nila si Jesus. Kung mayroon pong magpapatotoo sa pagiging tunay na tao ni Jesus, walang iba kundi ang kanyang mga alagad. First-hand experience sa presensya at pagiging tao ni Jesus, walang iba na magpapatunay nito kundi ang kanyang mga alagad. Sa kanyang kalikasan, siya po ay tunay na tao o puliman. Hindi po ito maitatanggi. Sa kanya namang pagiging Diyos o pagka-Diyos, ano yung makikita natin? Atin pong tingnan yung kanyang pagiging Diyos na pilit itinatanggi ng marami. Si Jesus bilang Diyos, siya ay gumawa ng mga himala at ang mga kababalagan. Una, sa kanyang unang himala na ginawa, yung alak, ginawa niyang tubig doon sa kasalan sa Kana. Nang pinakain niya 5,000 sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda. Siya ay nagpagaling ng napakaraming karamdaman. Nagpalayas ng mga demonyo. May kapangyarihan at otoridad din siya sa kalikasan kung kaya't siya'y sinusunod nito. Bilang Diyos, alam niya at talastas niya ang isip at kalooban ng tao. Pagpapatunay na siya ay hindi tao lang, kundi tunay ding Diyos. Ngayon po ating balikan yung teksto na ating pinag-aaralan. Sa bahagi ng verse 18, ito po yung ating mababasa. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo, si Maria na kanyang ina, at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Makikita po natin yung soberanong kilos ng Diyos doon pa lang sa pagbubuntis ni Maria. Si Maria na isang dalaga, nabuntis sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Isang imposibleng pangyayari.
ngunit naganap dahil wala pong imposible sa Diyos. Kapag ginusto ng soberanong Diyos, kahit panapaka-imposible sa paningin ng tao, ito po'y mangyayari. Walang hindi kayang gawin ng Diyos kung ito ang kanyang kalooban. Dahil sa pangyayari, nag-alinlangan itong Jose kay Maria. Ngunit dahil sa kilos pa din ng soberanong Diyos, nagpakita ang anghel ng Panginoon kay Jose upang maunawaan ni Jose na ito'y kalooban ng Diyos at dapat itong mangyari. Ano pong nangyari? Dahil dito, tumalima si Jose. Dahil sa kilos pa rin ng kapangyarihan ng soberanong Diyos. Makikita natin ang buhay ni Jesus. Hayag na hayag ang kanyang buhay, ang kapangyarihan ng Diyos. Si Jesus bilang tunay na tao at tunay ding Diyos na hindi maunawaan ng marami at hindi matanggap dahil hindi nila ito maunawaan kung paano nangyari. Ito po yung katotohanan na dapat nating maintindihan. Hindi natin kailanman maaabot ang kaisipan ng Diyos. Ang kanyang mga pamamaraan at pagtatakda, gaya po ng sinasabi sa Isaias 55:8-9. Ang sabi po doon, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Napakaliwanag po noon. Ito yung problema ng maraming tao ngayon. Nagmamarunong sa Diyos. Kung kaya nagkakamali at nagkakasala at lumilihi sa kung ano ang maliwanag na turo ng salita ng Diyos. Lalo na kapag ang pinag-uusapan ay patungkol kay Jesus at sa kanyang katauhan. Mayroong pagdadagdag at pagbabawas sa turo kung kaya nauwi sa pagiging kulto o maling tagapangaral. Sa kabilang dako naman, hindi porke hindi natin ito maunawaan at hindi natin kayang ipaliwanag, ay hindi na natin paniniwalaan o hindi na totoo. Marami ang ganyan. Dapat makita ko muna sa Biblia, letra by letra, na sinabi ng Diyos, gaya ng salitang Trinity. Wala ang salitang ito sa Biblia, kahit anong halungkat mo sa Biblia. Balibaligtarin mo man ito, hindi mo makikita ang salitang Trinity. Pero, kung matapat mong pag-aaralan ng Biblia at uunawain mong mabuti ang sinasabi ng salita ng Diyos, at ito yung higit na kailangan natin kapag tayo nag-aaral at nagbabasa ng Biblia. Pag-asa sa patnubay ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng matapat na pananalangin at pag-asa sa Kanya mismo. Ang kilos, siya mismo ang kikilos upang maunawaan natin ito. Kahit napakatalino mo, Diyos pa rin ang kikilos sa atin upang maunawaan ang kanyang mga salita. Kaya napakadelikado kung tayo nagmamarunong sa Diyos. Unang tanong ko po sa inyong umaga ngayong ito, sino si Jesus para sa iyo? Siya po ba ay tunay na Diyos sa buhay mo? O siya ay tao lang? Kaya gayon na lang ang ating pagbabaliwala sa Kanya. Hindi natin siya binibigyang halaga kasi para sa atin parang tao lang siya. Siya ba ay dekorasyon lamang sa iyong buhay kung saan parang parol na palamuti lamang tuwing araw ng Kapaskuhan? Sino sa iyo si Jesus? Atin naman pong tingnan yung pangalawa. Ang soberanong kapangyarihan sa panahon, matagal na hula patungkol sa Mesyas, natupad lahat kay Kristo. Sabi po doon sa teksto nating pinag-aaralan sa Mateo 1:22 and 23, nangyayari nga ang lahat ng ito upang matupad
ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Ito pong propesiyang ito ay inihula sa lumang tipan sa pamamagitan ni Propeta Isayas. At ito nga po ay nagkaroon ng katuparan sa bagong tipan na ngayon po ay ating pinag-aaralan. Atin pong basahin yung Isayas 7:14. Ito po yung mababasa natin. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Wala pong kasablay-sablay. Tukoy na tukoy ni Propeta Isayas. At hindi ito sa kanyang galing o husay o sariling karunungan, kundi ito'y naisakatuparan dahil sa soberanong pagkilos ng Diyos lamang. Ang pagdating po ng Mesyas inihula sa lumang tipan, almost 300 or more na propesiya natupad lahat sa bagong tipan at wala pong sumablay. Bakit po? Dahil sa kilos at pagtatakda ng soberanong Diyos. Hindi po magkakamali ang Diyos. Hindi po siya patsamba-tsamba. Lahat ng kanyang panukala, pagtatakda ay laging perpekto, akma sa panahon, at talagang kahanga-hanga ang kanyang mga gawa. Sa unang aklat pa lang po ng Biblia, sa aklat ng Genesis, to be exact, sa Genesis 3:15, naandun na ang pangako ng Diyos, ang pagdating ng Mesyas, si Jesus. Ito po yung sabi, Genesis 3:15, kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya ikaw ang tutuklaw. Inihula sa lumang tipan, unang aklat pa lamang. Ang katuparan ng propesiyang ito ay natupad sa bagong tipan, gaya ng sinasabi sa aklat ng Hebreo 2:14. Ano po sinasabi doon? Dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus, at tulad nila ay may laman at tugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Isa pang talata na tumutukoy sa propesiyang ito sa unang Juan 3:8. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa ay nagkakasala na ang dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Isinilang ang anak ng tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, upang wakasan ang kapangyarihan ng kamatayan at wasakin ang mga gawa ng dyablo. Marami pa pong mga propesya na inihula sa lumang tipan na natupad lahat sa bagong tipan. Natupad lahat sa katauhan ni Jesus. Kung atin pong iisa-isahin ngayong umaga, baka abutin po tayo ng hapon. Walang sumablay. Matagal na naihula, ngunit natupad lahat at wala ni isa ay sumablay. Dahil sa kilos ng soberanong Diyos na siyang may takda ng lahat. Isa lang ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Kung paano yung Diyos ng Israel ay nakipagtipan sa kanyang bayan, yung kanyang sinabi, yung kanyang mga pangako, yung kanyang mga panukala, lahat ay naisakatuparan nangyari natupad sa kanyang bayan. Siya rin yung Diyos na sa pamamagitan ng mga propeta, sa pamamagitan ng mga propesiya, nagkatotoo, walang sumablay. Nagkatotoo ang lahat sa bagong tipan sa pamamagitan ni Kristo. Itinodo ng Diyos ang kapahayagan ng kanyang sarili. Siya pa din ang Diyos na patuloy na nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita, ang Biblia, na kung saan siya ay nangako sa kanyang mga hinirang at tiyak ang kanyang mga sinabi. At ito po ay ating mapanghawakan at kailanman hindi tayo bibiguin. Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako sa pamamagitan ni Kristo. Si Kristo ang pangunahing mensahe ng Diyos sa tao. Si Kristo ang sentro, ang pinakatampok sa lahat. Kung paanong sinabi ng Diyos patungkol kay Kristo sa Gawa 4:12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan.
sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo maligtas. Siya ang ipinangako ng Diyos noon pa mang una. Si Kristo ang tanging daan ng kaligtasan. Si Kristo ang tanging daan patungo sa Diyos. Ang ating Diyos na soberano may dakilang palatuntunan at pagtatakda sa katubusan ng kanyang mga hinirang sa pamamagitan ni Jesucristo. Ako po ay muling magtatanong sa inyo, sa kabila ng mga hula na natupad, nandun pa rin ba ang iyong pagdududa kay Kristo? O ang totoo, wala talagang halaga sa iyo si Kristo? Pangatlong puntos natin pong titingnan, ang soberanong kapangyarihan sa kanyang katangian, walang kapantay na kabanalan, lumapit, nakisama, nakipamayan sa makasalanan. Sabi po dun sa teksto na ating pinag-aaralan sa verse 21, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Atin din pong tingnan yung sinabi ni Juan sa Juan 1:29. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan nyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Dapat po nating makita ang requirement ng isang handog o ng isang kordero na karapat-dapat sa paghahandog. Ano po yon? Walang batik, walang anumang kapansanan. Ibig sabihin, perpekto, malinis, banal. Yung katangian ni Kristo bilang kordero, siya po'y perpekto, malinis, banal. At dahil siya'y soberanong Diyos, yung kanyang kabanalan hindi po apektado ng karumihan at kasalanan ng mundong ito. Halimbawa dyan ay nung humawak siya sa taong may ketong, at nang ito ay kanyang pagalingin. Hindi siya apektado nito, hindi po siya naging marumi. Di tulad ng ibang Hudyo dahil siya ay soberanong Diyos at banal, hindi siya naging marumi. Sa kultura po kasi ng Hudyo, sa kanilang batas, kapag ikaw ay nakahawak ng marumi, patay na hayop o tao man, o mga taong may sakit, ikaw po ay bubukod dahil ikaw ay naging marumi. Ikaw po ay ika-quarantine kung sa panahon po natin ngayon. Ngunit si Jesus sa katunayan, kabaligtaran po ang nangyayari kapag siya po ang nahawakan ng taong marumi. Yung taong marumi ay lumilinis at gumagaling. Katulad po ng babaeng 12 taon ang dinudugo. Ano po ang nangyari? Nung hawakan niya ang laylayan ng damit ni Jesus, pagdakay siya'y luminis at siya ay gumaling. Nahayag ang soberanong katangian ni Jesus dahil siya ay Diyos. Yung kaluwalhatian ng kanyang kabanalan ay nasaksihan din ng kanyang mga alagad sa Mateo 17, kung saan nagbagong anyo si Jesus. Nakita ni na Pedro ang pagbabagong anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at nagniningning sa kaputian ng kanyang damit. Isang pagkakataon na nahayag ang kaluwalhatian ni Jesus bilang soberanong Diyos. Sa kabilang dako naman, makikita natin ang lubusang pagpapakumbaba ni Jesus para tubusin tayo sa kanyang mga hinirang. Makita po natin sa 2 Korinto 5:21, ito po sinasabi, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin siya itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ito ang layunin ng Kanyang pagkakatawang tao upang abutin tayo. Nagpakababa sa anyo ng taong makasalanan upang ang katuwiran ni Kristo ay mapasa atin at upang kalugdan tayo ng Diyos. Sinabi rin po sa Pilipos 2:6-8, ito po yung ating mababasa. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin.
ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Isang kamatayang kahiya-hiya. Makikita natin ang kapakumbabaan ni Kristo bagamat siya Diyos, isang tabi niya ang kalikasan niyang ito upang matupad ang nakatakda. Upang tupdin niya ang kanyang layunin o misyon dito sa lupa. Wala po siyang sariling agenda, kundi ito'y kaisahan ng tatlong persona sa katubusan ng sangnilikha. Sumunod siya sa Ama, ipinakita ang kanyang kapakumbabaan hanggang kamatayan sa krus, sa layuning bigyan lugod ang Ama. Tubusin ang mga taong ibinigay sa kanya ng Ama. Isa pa pong talata na nagpapakita ng kanyang kapakumbabaan at tiyak na layunin. Sa Marcos 2:15-17, ito po ang ating mababasa. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, kasalo nilang kumakain ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanang sumusunod sa kanya. Nang makita ito ng ilang tagapagturo ng kautusan na kabilang sa pangkat ng mga Pariseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya kumakain kasama ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus kaya't siya sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang makasalanan, hindi ang mga matuwid. Ano pong sense ng pagkakatawang tao ni Kristo? Kung ang pagbabasehan lang pala ay kabutihan ng tao. Ano po ang purpose pa ng pagkamatay ni Kristo sa krus kung tayo naman pala ay perpekto at banal na? Maliwanag ang salita ng Diyos sa Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat tayo ay nangangailangan ng isang dakilang manunubos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Muli po ang magtatanong, nakita ba natin ang pag-ibig ni Kristo? Ito ba'y ating naranasan? O nabubuhay pa rin tayo na umaasa sa ating mabubuting gawa o pagiging relihiyoso? Na kanino ang ating pagtitiwala sa buhay na ito? Panghuli pong puntos, ito po yung pang-apat, ang soberano kapangyarihan marapat tugunin ng may pananalig, kapakumbabaan at pagsunod. Mababasa po natin sa verse 24 and 25. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Ano po makikita natin dito? Makikita natin sa talata ang pagtalima ni Jose sa Diyos na walang pag-aalinlangan. Lilinawin ko po nakasunod lamang si Jose dahil sa kilos pa din ng soberanong Diyos. Nang magpakita ang anghel ng Panginoon at sinabi dito ang dapat niyang gawin. Mayroong pamamaraan si Jose na tila pawang maganda sa kanyang paningin nung hindi pa po nagpapakita ang anghel ng Panginoon. Ngunit ang Diyos ay nangusap sa kanya sa pamamagitan ng isang panaginip. Ang Diyos po ay nagsalita at ang kanyang naging tugon ay pagsunod. Mapapansin natin ang naging tugon ni Jose bagamat siya may pamamaraan na tila maganda. Ganyan din ang marami sa ating kapanahunan. Lalo na pagdating sa pagsamba. Meron tayong mga naiisip na maganda. Meron tayong mga inaakala na nakalulugod sa Kanya. Makikita natin dito bagamat may pamamaraan si Jose. Hindi po niya ipinagpilitan ito.
Hindi din po siya nagtanong o nagreklamo. Dahil may sinabi ang Diyos. Siya ay tumugon ng may pananalig, kapakumbabaan, at buong pusong pagsunod. Bilang hamon po sa bawat isa sa atin, ang soberanong Diyos na nagtakda ng pagkakatawang tao ni Kristo, Diyos na nagkatawang tao, upang tubusin tayo na kanyang mga hinirang sa ating mga kasalanan. At matagpuan nawa tayo katulad ni Jose, na may tunay na pananalig, kapakumbabaan, at buong pusong pagsunod sa Kanya. Yun po yung pinaka-mahalaga. Lalo na po sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, saan tayo abala. Yung po bang ating mga pinagkakaabalahan ay nagiging kaluguran para sa ating Diyos o layaw lamang ng laman? Minsan lang naman ito, Kuya Raymar. Parte lang naman. Napuyat, hindi nakasimba. Minsan lang naman po magliwaliw. Masama po ba yon? Bilang mga mananampalataya, alam ba natin kung ano yung makapagbibigay lugod sa ating Diyos? Paano tayo makakaabot sa iba? Paano natin maibabahagi ang buting balita ng Panginoon kung sa ating mga buhay hindi naman siya mahalaga? Part-time lang. Nawa sa pagdiriwang nating Kapaskuhan, wala pa rin tayong ibang maging layunin kundi bigyan lugod ang Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Salamat po, Kuya Raymar, sa paalala ng salita ng Panginoon ngayong umaga. Tayo lahat po ay tumayo at awitin po natin ang ating tugon na awit. Bayan ng Bethlehem, patahimik ka, kalat bituin nagninig, sa langit na kay ganda, at sa gabing malalim, sa iyo'y sumilang na si Kristong pag-asa ng Hari ng pagsinta. Si Kristo ay sumilang sa hamak na sabsaban, mga anghel ang tanod niya habang siya'y nahihimlay. O tala sa umaga, balita'y itanghal, awitan at purihin siya na hari ng tanan. Buong pusong ibinig, dakilang handog ng Diyos, at sa buong
magsisi ng lubos. Ang puso mo ngayon'y buksan, papasok si Jesus. Kristong sanggol ng Bethlehem, dalangit nami luhog. Puso'y may salay linisin, at doon ay pumasok. Tinatanggap ka namin, dakilang kaloob. O Panginoong Emmanuel, sumaming lubos. Amen. Aming Panginoon, patuloy niyo pong kilusin ang aming mga puso at isipan sa salita mo na aming narinig ngayong umaga. Tunay nawa po na maging maliwanag sa amin ang pagdiriwang ng Pasko. Tulungan niyo nga kami, lalo na po sa panahon na ito, na magbigay talaga ng kaluguran sa iyo. At tulungan niyo kami na sa pagkakataong ito, sa panahon na ito, na maibahagi namin ang mabuting balita ng Ebanghelyo sa ibang tao. Maraming salamat po, Panginoon, dahil kayong Diyos na patuloy na nagpapaalala sa amin. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, ilingap nawa sa atin ng ating Ama sa Langit ang kanyang maamong muka. Iparanas sa atin ng tunay na kapayapaan at katagumpayan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang gumagawa sa atin. Sa isang Diyos na sa atin ay umibig, sa Kanya na nag-alay ng buhay para sa atin. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian at karangalan mula ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ito po ang ating mga nagpapatuloy na gawain. Una po ang ating Praying as One, Monday to Friday, 6:30 a.m. Saturday po, Contact Kuya Carlo, 6 a.m. At Sunday po, 6:15 a.m. Ang ating pong CE virtual class, Tuesday, 7 to 8:30 p.m. Wednesday po, ang ating pong day and prayer and fasting kick-off. 3 pong session yan, 9 a.m., 12 noon at 3 p.m. po. Meron din po tayong day and prayer and feasting, face-to-face po, every third Wednesday of the month. Yan, 9 a.m. to 3 p.m. po. At Praying as One, Wednesday, 7 to 7:15 online.
Hope meeting po every other Thursday, 7 to 8 p.m. Ang ating pong C4 Family Live, Friday, 6:30 to 7 p.m. Berean as one, Friday, 7:15 p.m. At yung pong ating OFW Sambahayan Worship, Saturday, 11 p.m. po to 1 a.m. po. Dubai time po yun. Then, Gospel Faithfulness Forum as scheduled po. Then, yung ating pong SBC at Sambahayan as scheduled at Better Together Partners in Prayer as scheduled po. Yung pong ating jail ministry, every other Saturday, 2:30 p.m. At ito po yung mga karagdagang announcement. Yung ating pong nagpapatuloy na one-on-one mentoring. Pero yung ating pong RDA po ay wala po ngayon. Then, Christmas for Christ deadline po, nag-extend tayo, is December 15 po. Kababaihan Thanksgiving po Fellowship, December 14. C4 Thanksgiving Fellowship on December 21. Time po ay will be announced. At yung ating pong mission update, yung pong ating Christmas for Christ, ang total pledge na po ay 63,782.25. Ang target po natin ay 80,500. So meron po tayong tinatarget na 16,717.75. At yung ating pong sa Palawan po ay 89,051. So hopefully maka 100,000 po tayo dyan. May mga susunod po ng mga plano na po na i-announce sa susunod po. Then, meron po tayong special meeting for C4 official and active members po after Lord's Table. So, wag po kayong alis. Then, pagkatapos po noon, yung pong ating Peace Savings General Assembly. After po ng meeting. Meron po tayong 2 bisita. Invited po namin po, kaibigan ng aking anak, si Hamdun Sharif Al-Maruki. Can you stand up, please? Yan. At si Monique S. Peroche, invited po ni Jonas Puloan. Welcome, kapatid. Maraming salamat. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Ilan pong dagdag na announcements. Una, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon bagamat maulan kahapon. Yun pong isinagawang unang bugso ng Christmas for Christ, Thanksgiving at distribution ng gifts ay naging matagumpay dun po sa lugar po ng Bicol. Purihin ang ating pong Panginoon. Meron po magagandang mga larawan at mga videos. Ito po ay ating ipopost. Ito po yung una pa lamang dahil susunod yung ating mga mission points. Gusto rin nating ipaalala, kagaya ng nai-announce, extended hanggang December 15, yun po ang ating Christmas for Christ giving. Kasi po kasama po sa ating recipient, hindi lamang po yung mga bata at mga adults na binibigyan po natin ng kaunting halaga para po sa ngayong Kapaskuhan. Kagaya kahapon, meron pong bagyo, umuulan, pero napakadaming pagkain at masaya po yung lahat, may mga regalo. Purihin ng Panginoon. Hindi lamang po regalo, yun nga po ang ating target na makapagbigay ng lupa doon sa ating mga kapatid, sa tribo po doon sa Palawan, sa Brooks Point. At ganoon din po yung mga misyonero natin na mga sinusuportahan, lalo tigit yung mga nasa ibang bansa. Kaya patuloy po nating suportahan ang ating Christmas for Christ. At sa mga nakasuporta na, maraming salamat. Higit kailanman, sa panahon po na ito, lalo tayong dapat na maging matapat bilang kawan ng Diyos. Napakaraming hamon sa ating lipunan, kabi-kabila po ang korupsyon, kasalanan. Ganoon din po, pag tinignan po natin ang buhay ng mga sambahayan, marami po ang sira na mga sambahayan at marami ang namumuhay sa kasalanan. Higit kailanman ngayon, dapat makita ang
kaibahan. At maraming salamat sa salita ng Panginoon. Ang Diyos ay soberanong gumagawa. Dapat na tayo'y mangha sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo. Siya'y soberano sa kanyang likas. Diyos nagkatawang tao. Hindi natin maisip kung paano, pero walang imposible sa Diyos. Siya'y soberano sa panahon. Yung mga sinabi noon, nagkatotoo sa kanyang takdang panahon. Walang nagmintis. Siya'y soberano sa kanyang katangian. Diyos na kabanal-banalan, pero namuhay at binago tayo ng mga makasalanan. Hindi tayo pinandirihan, hindi tayo tinaboy. Kaya ang hamon na ikaapat, tayo'y tutugon ng mayroong pagpapakumbaba at pagtatalaga ng ating buhay at pagsunod sa Kanya. Amen po ba? Kaya bilang isang pamilya, meron tayong pagpupulong, in-announce po kanina. Gusto ko pong linawin, ito po ay para sa mga opisyal na kaanib ng C4 at aktibong mga miyembro. Doon po sa Discipleship Building, standing room only, wala na pong upuan. Dahil tayo naman ay mabilis lamang ang magiging announcement at pagpupulong na ito. Muli, para po ito sa mga kaanib at aktibong kaanib ng C4. Doon po tayo magkikita-kita. Yung pong iba mananalangin at meron pong mga mentoring sa mga rangers dito po ninyo gawin habang naghahanda para sa meeting. Pero for 10 to 15 minutes, para lang po ito sa mga kaanib at sa mga aktibo na kaanib ng C4 sa Discipleship Building pagkatapos po ng ating communion. Salamat po. Tayong lahat po ay tumayo at sama-sama po nating awitin ang ating victory song. Ating ipagdiwang ang pagdating ng ating Panginoong Yesus. Sanlibutan magdiwang ka, ang hari dumatal. Puso natin ay ibukas upang patuloyin siya bukbo ng kalangitan at lahat sa sanlibutan. Panabay na magdiwang at mawitan. O magsaya buong lupa, purihin si Jesus. Bukid, ilog at ang burol, kasama mong natutuwa. Kagalakan ay lubos, ang kagalakan ay lubos sa pagsilang ngayon nitong mananako. Sa kasalanan ng tao ay may palunas na, dahil sa tagapagligtas biyaya ay matatamo. Pinawi niya ang sumpa, o pinawi niya ang sumpa, o alina at sa kanya magdiwala. Si Kristo ay naghahari, si Kristo ay naghahari. Puspos ng katwiran, bawat manalig sa kanya ay di na mapapalungi. Ang kanyang pagmamahal sa lahat sa sanlibutan ay dakila pagkadakilang ang tunay. Ay dakila pagkadakilang ang tunay. Ay dakila pagkadakilang ang tunay. Amen. Purihin po ang ating Panginoon.